Ang sarap talagang uminom ng matcha tea tuwing umaga, lalo na kung wala pa laman yung tiyan mo. And ohayo gozaimasu! Bibiyahe po tayo ngayon ng Alfonso, Cavite at duman muna nga kami dito sa KFC para po makapag-almusal. At alam ko naman na hindi na bago sa inyo yan. Lalo nga itong pinagkainan namin, inuuwi ko talaga yan para sa mga aso ko. Tinatanggal ko lang talaga yung mga buto niyan. Pero kadalasan, pinakukuluan ko muna, sayang din naman kasi yung lasa ng buto. At umuulan-ulan nga ng mga oras na yan. Pero naniguro na ako, nag-jacket na talaga ako dyan. Kaya lang, gininaw pa rin ako dyan kasi manipis yung dala kong jacket. Pero ayos na ayos sa akin yung gantong klima. Kahit wala sa plano ko o magkape or kumain ng bulalo or mainit na lomi, mapapalomi ka talaga. At andito na nga po kami ngayon sa Alfonso, Cavite. Bali nga wala pa po dito yung may-ari ng bahay at isa po siyang architect. Kaya nga naman kinikilig talaga ako kasi imagine architect yan, pero sa amin nagpagawa. At 9:45 na nga kami dumating. Ang lakas maka-good vibes ng bahay nila, alam niyo kung bakit? Napakaginaw dito, chillers, at ang tahimik. Ito nga pala yung mga unang order nila sa amin. May mga additional order pa po sila dito, kaya diretso na rin po kami ocular dito. At baka next year pa po namin to balikan. At dahil nga architect ang may-ari ng bahay na to, kaya alam na, almost perfect. At dahil nga taglamig na ngayon, alam nyo, halos ayaw ko tumapak sa sahig nila. Ang ginaw. And bukod doon, almost finished na talaga yung bahay, kaya may ilang ka talaga ipasok yung tsinelas mo. At wala kang tigil ng paglilinis or pagwawalis yung pamangkin ni ma'am dyan. Pali susukatan din po namin dito yung mga windows, sliding door, at iba pa nila mga furnitures para nasa amin na yung sukat in case na kami ang gagawa ng mga curtain nila at mga iba pang furnitures. At lumilipad-lipad nga dyan yung mga cover ng dala namin. Kaya nga itong sasakyan namin na gas-gas, chillers, ayan no, kasi tumama po yung gate nila doon sa sasakyan namin. Kaya agad talagang tinali ng mga boys yan. At sabi ko nga, kailangan namin ng hagdanan kasi mangunguha kami ng buko, ayun no. Charot. Anyways, hindi talaga may iwasan yung mga gantong pangyayari, kaya ipapaayos ko na lang kaagad yan kasi pag pinatagal-tagal yan, mas dadami yan. Kagaya ulit na sinasabi ko, para lang po yung relasyon. Kapag maliit pa yung damage, ayusin nyo na agad. At habang inaakit nga nila yung bed frame dyan sa second floor, idinaan na nga nila sa terrace para mas mabilis. Ay, eto may mga tanim-tanim nga dito, ang tataba nila. Pechay, alugbati, sile. Sisipagan ka talaga magtanim kapag ganito kataba yung lupa. Tapos ang ginaw-ginaw pa. Mapapabuhay mo talaga sila. Ay kung dun nga sa Manila, nakakapabuhay kami ng mga halaman eh. Dito pa kaya? At hindi man lang nga pinagpapawisan yung apat kasi nga maginaw. Buti na nga lang naka-voice over ako dahil hindi nyo ako sigurado ako maririnig dahil malakas yung hangin yan. Umuungol talaga, chillers. At akit nga tayo dito sa second floor para makita na namin kung ano yung mga size na po pwede dito at mga kulay na iba pang mga furnitures na pwede nilang ilagay dito. Sana ganito rin sa Manila, hindi mo kailangan mag-aircon sa ginaw. And bukod doon, hindi polluted yung hangin dito. Bali may 2 kwarto po dito sa second floor at ito nga po yung pauunan ni ma'am na palagyan ng curtain. Ang ganda nga ng pagkaka-match ng mga ilaw nila dito eh. Napaka-aesthetic talaga. Pwede rin ito sa mga restaurant. Kaya wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Screenshot mo na yan. Malay mo, meron sa Lazada, All Home, Shopee, at kung saan ka man namimili. Push mo na yan, mi. At ito naman yung powder room dito sa taas. Isa nga ito sa pinapangarap ko na salamin para sa comfort room namin, kaya lang hindi naman babagay. Kaya makikipindot-pindot na nga lang muna ako. Ang ganda kasi ng ganitong salamin, chillers, lalo na kung mahilig ka mag-makeup, kung mahilig ka mag-feeling maganda. Charot! Hindi pa nga nakikita ni ma'am sa personal itong bahay niya. Kaya nga pati CR, kununan ko na. Marami po kasi nagsasabi na iba raw po yung itsura ng video ko sa mga vlog ko compared daw po sa sinesend ng mga mag-anak nila dito or gumagawa dito sa bahay nila kapag po sinesend sa kanila. Kaya isi-share ko na lang po sa inyo ang gamit kong phone. iPhone 14 Pro Max po yung cellphone na ginagamit ko at ito po yung pinabablog ko sa ngayon. May GoPro po ako pero hindi ko na po siya ginagamit dahil mas mapapadali po kapag cellphone po yung ginagamit ko. May i-upload ko kaagad. Lalo nga gumanda yung kwarto na to nung binuksan ko yung ilaw. Kaya karamihan talaga sa mga binablog kong bahay, hindi nawawala yung pa-shadow na ganyan. Ang saya naman talaga ng bahay kapag ka maraming ilaw. Kaya i-end screenshot mo na yan. Nakakakita nga rin ako ng ganyan design sa Handyman at saka sa Ace Hardware. Kadalasan ng mga price na ganyan depende sa pwesto. Maging sa mga ganito kagandang ilaw. Kaya nga yung mga iba nagpapagawa ng bahay
bahay at malaki ang bahay nila, dumadayo pa talaga sila sa ibang lugar para mas makamura. Na-estimate ko na rin tong sa may hagdanan nila kung kailangan lagyan ng kortina. Ayun, at estimate lang muna. At bahala na nga si ma'am kung kailan siya magpapasimula magpagawa dito. Dito naman sa babae, sinisimula naman nila yung pag-set up ng naman din sa akin ni ma'am. Hindi ko pa nga pala nababanggit sa inyo na lahat po yan ay binagsak price ko, yung mga dala namin mga furnitures dito. Katulad po ng sofa at mga bed frame. At ang swerte nga ni ma'am dyan kasi water resistant po yung ginamit namin dyan sa sofa na yan dahil limited na lang po talaga yung mga water resistant namin. At yung cover naman po ng bed frame ay leather. Swertehan lang talaga at paunahan lang talaga kayo. At pinagawa na nga lang ni ma'am ng dalawang side table yan para umakma. Sa mga ganitong kulay po ng bed frame, ay recommend po ang pinakang bedsheet na gamitin nyo po dyan ay white lang. Pwede rin naman konting touch of blue. And with pull out nga po pala yan, may extra bed yan dyan sa ilalim. Babalik pa naman kami dito kaya mapapakita ko pa yan sa inyo. Sa ngayon ay yan lang muna. I-house tour ko din po kayo dito. At sa mga hindi po pala nakakapag-may, pasensya na po kayo pero wag lang kayong bibitaw. Maraming pa po ako ibabagsak price. Darating din ang swerte sa inyo. Bukod nga po sa mga namay ni ma'am ay nagpadagdag din po siya ng 2 beanbag. Isang mustard yellow at saka isang gray. Magtatanong po pala ng aming mga beanbag, yan po ay 3,000 pesos po ang isa. Bali doble cover na nga po yan and with zipper po so pwede nyo labhan yung pinakang first cover. At segue nga tayo dito sa terrace nila. Ayan no, napaka-fresh talaga chillers. Ang sarap ng simoy ng hangin. Lalo na ngayon magpapasko na, naku, ramdam na ramdam mo talaga yung ginaw. At dito nga sa may gilid ay malaki rin pala yung space nila kaya pwede sila maglagay dito ng pang-outdoor na mga coffee table, sofa. Ang dami ko ng kliyente dito sa Cavite, kaya ang dami ko na rin pong vlog dito talaga na maiinggit ka na lang talaga, mapapasana all ka na lang talaga sa pwesto ng mga bahay nila. Dahil wala pa naman dito si ma'am, so ayan, hayaan na lang muna namin naka-plastic yan. At sigurado ako na padadagdagan siguro ni ma'am ng sofa dito. Or pwedeng ilipat niya yan kung saan niya pwedeng ilipat. Lalo't malalaki naman po yung kwarto sa second floor. At dahil wala naman tao dito, ayan, pinayagan kami mag-harvest dito ng talbos ng kamote. Yan, iuwi namin yan. Dito naman magsusukat si Javi sa room sa first floor. Bali mga double deck nga po ang ilalagay namin dito. Marami-rami na din po nagpapagawa sa amin ng double deck na solid wood dahil nga po nilalagay nila sa mga resort. Ito naman po, plano po kasi na may-ari nito na gawin po itong Airbnb. Kaya kung malapit kayo dito, abangan niyo po yan. Ay nako, mag-feeling mayaman talaga kayo dito, promise. At bago nga po kami umuwi, pinamerienda muna po nila kami ng Jollibee. Chicken with rice, hamburger, at dinala na nga lang namin yan at sa daan na lang namin planong kainin. Pero yung hamburger, nilantakan na namin. Ang sarap kasi mainit-init pa. At syempre, yung soft drinks, alam nyo na ang mga boys. At 11:20 na nga ng umaga niyan at magsisegue rin po kami sa isa pa naming old client. Dito rin naman po yan sa Alfonso, Cavite. Maraming salamat po, ma'am, sir, and advance Merry Christmas. At may nangyaring ang ganap dito, chillers. Ang tagal namin naghahanap doon sa location. Naka-stop kami kasi hinahanap namin yung sunod na location namin na old client ko nga. Napakalapit lang pala namin dito. Kaya nagtatawanan na nga lang kami. Ito kasing ways na to, medyo may kaguluhan din eh. Bali wala rin pa po ang may-ari nito pero pauwi na rin po sila. Wala nga lang nakakailam kung kailan pero soon na talaga yan. Bukod po sa additional order na dadalhin namin dapat dito ay ayan. Aayusin po namin yung kurtina na ikinabit namin dahil nagka-problema daw po yung bintana ng pagkakalagay ng sealant. Tumagos daw po yung tubig ulan. Kaya inangat po nila yan. Kaya kailangan po namin ulit plansyahin, ayusin. Kaya po shout out sa mga magpapakabit sa amin ng mga kortina at lalo na din po yung mga naka-line up na. Pakisure lang po talaga na maayos yung pagkakalagay ng mga sealant, lalo kung may kataasan po yung mga paglalagyan. Para hindi po kayo mag-end of the world. Dahil sigurado madudumihan po talaga yung mga shipon yan. Yung shipon po, yung unang curtain na kinakabit namin, yung kulay white. Na-experience na rin po kami niya sa ibang client na pagkabit namin, umulan, ayun, namutik po talaga yung curtain. Buti na nga lang at natanggal agad nung hinandwash namin. At nasa site pa kami nun kaya nagawa ng paraan. Mga pagkakalagay po kasi minsan ng sealant na after 1 month or 2 months, ayun tumitikal na. Kaya kailangan talagang i-double check. At yung mga oras na yun ay pinahinto nga ulit kami ni Kuya Hector sapagkat dahil because babalik pa rin po pala yung maglalagay ng sealant niyan. So, wag na muna. Babalik na lang talaga kami ulit dito kasi may mga additional order pa naman sila eh. At nag-i-estimate na nga lang kami kung kailan sila uuwi. At ayan na nga, kompleto nga, may bago na silang biling sasakyan dahil for good na po ang may-ari ng bahay. Napakagwapo ng sasakyan nila. Hindi ko nga lang alam kung anong ipapangalan nila dyan. Pero ako kung akong tatanungin, papangalanan ko talaga yan ng strong. I'm strong, I'm sure, I'm in control, a lady with a plan. Uy, so dyan ka na lang muna ha.
kita-kits na lang tayo soon. Maghihintay na lang talaga kami ng PM kung kailan kami pwedeng bumalik. Bali, may mga blinds nga po pala kami ikakabit dito, kaya lang po, out of stock yung blinds na nakakabit dito. Hindi naman namin pwedeng baguhin kasi yung shades. At nung pauwi na nga kami, ay dumaan muna po uli kami dito sa Cecilia. Ang sarap po kasi ng cornet dito, kaya bumili ako ng 8. 4 sa amin at 4 din sa sister ko. Sabi ko nga sa inyo mga mi, cornet lang talaga ang bibilhin ko, pero ayan, mapupuno na yung basket. Medyo may kamahalan talaga dito, pero sulit naman yung ibabayad mo. Masarap talaga, lalo na yung buko pie nila at saka yung egg pie nila. Para makabawi-bawi naman, ayan, kumuha na rin ako ng kape. Libre lang yan. Sino ba namang hindi mapapakape dito? Ang ginaw. Tsaka lalo siyang sumarap kasi libre. Uy, so sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number and price po. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Subscribe ka na! Thank you for watching. Bye!